News Headquarters ng Pilipinas. Action Breaking. Magandang gabi, ako po si Mean Los Baños. Narito ang mga balita sa oras na ito. Sinibak sa pwesto ang dalawang opisyal ng PNP sa Cagayan kasunod ng ambush sa mga miyembro ng Special Action Force noong Lunes. Inutos ni PNP Chief Alan Purisima ang pag-relieve kina Superintendent James Cipriano at Senior Superintendent Joselito Santos. Ayon kay PNP spokesman Generoso Serbo, bahagi lang daw ito ng ongoing investigation. 8 pulis na papunta lang sa Alacapan Police Station para sa medical examination ang nasawi sa pagsabog ng landmine na inilunsad ng New People's Army. Pasintabi po naman sa mga kumakain, patay ang isang lalaki sa Indonesia matapos itong lapain ng buwaya. Sa report ng Agence France Presse, Martes nang mamingwit ng alimango ang biktima sa Amari River sa Kupang District pero hindi na ito nakabalik. Ikinasa ng kanyang mga kaanak ang paghahanap sa kanya pero ulo na lang nito ang nakita malapit sa basket na naiwan nito. Nagkalat rin sa lugar sa tubig ang lamang loob ng lalaki. Pinag-iingat na ang mga residente dahil tirahan talaga ng mga buwaya ang nasabing lugar. Alamin naman natin ang lagay ng panahon mula kay Sean Yao ng Action Weather Center. Sean? Mula sa News Headquarters ng Pilipinas. Action Weather. Maraming salamat, Mean. Mga kapatid, wala po tayong bagyo. Ang mga pag-ulan na nararanasan natin sa mga araw na ito, mga nakaraang araw at mukhang mararanasan pa rin natin sa mga susunod na araw ay dala ng Intertropical Convergence Zone na nagbubuo nitong malaking kaulapan nakikita natin sa buong kapuluan. Kung titingnan natin yung ITCZ ay nandito sa may Mindanao. Gayunpaman, umakyat na ang sakop nito at ngayon sakop na rin nito ang Visayas, pati na rin ang ilang parte ng Luzon mula sa Southern Luzon hanggang sa Central Luzon. Kasama na tayo dito sa Metro Manila. Kung titingnan natin itong rain forecast model, makikita natin na light to moderate rains ang babagsak all over the country, from Central Luzon, sakop na yan ang Calabarzon, ang Mimaropa, ang Metro Manila, ang Bicol Region, pati na rin ang Visayas, habang konting mas mahina naman ang mga pag-ulan na mararanasan sa Mindanao. At dahil sa mga kaulapan na dala ng ITCZ, bahagyang lumamig ang temperatura dito sa Metro Manila. Kanina naitala lamang ang 29.2 na maximum temperature. Bahagyang mas malamig po yan, or actually hindi lang bahagyan, pero considerably mas malamig yan sa mga naranasan natin sa mga nakaraang linggo. Pero kung samahin natin yung alinsangan, 33.8 degrees, mas malamig pa rin kumpara sa mga 40 degrees na nararanasan natin. Inaasahan nga natin na magpapatuloy ang ganitong lagay ng panahon, although bahagyang bubuti naman ang lagay ng panahon pag sapit ng weekend. Ganon din ang lagay ng panahon sa Metro Cebu at ganon din sa Metro Davao. Bukas, ang sunrise natin 5:25 a.m. Lulubog naman ang araw 6:21 p.m. Para sa karagdagang impormasyon sa lagay ng panahon, maaari kayo mag-log on sa www.interaction.com/weather o tutok lang dito sa Action TV 41 para sa karagdagang weather updates. Yan muna mula dito. Balik sa iyo, Mea. Salamat, Sean. Narito ang mga balitang dapat abangan sa Pilipinas News. 3 magkakapatid na nawala sa Bulacan natagpuan na raw sa Maynila. Pagmamaneho ng lasing at lango sa droga, isa ng krimen sa ilalim ng bagong batas. Exclusive, Police Colonel Salbay huli sa amateur video habang nagsashabu. Cobra, natagpuan sa isang bahay sa Antipolo. At nagsisiksi ang modelo Romampa bilang patikim sa paglabas ng listahan ng 100 sexiest women ng isang men's magazine. Yan at iba pang mga balita sa Pilipinas News mamayang 10:45 p.m. Ako po si Mean Los Baños. Magandang gabi. Higit sa balita. Action